Anong silbi kung pinakinggan mo, hindi mo naman isinabuhay? Goal nila yan, every year, babasahin na the whole Bible. Pero wala naman nakitang pagbabago sa buhay. Nakikita ba si Kristo sa buhay natin? Kahit anong bagyo na dumating sa buhay mo, mananatili kang matatag. Kung Kristiyano ka, ay okay na ako, nag-grow ako mag-isa. Sa totoo lang, real talk, hindi ka nag-grow. Kasi okay, good morning everyone. Orang narinig, good morning! Siguro dahil sa malamig ang panahon, dami nagkakasakit. Talaga naman, kahit sa Amerika, grabe yung kapal ng snow ngayon. Kachat ko yung aking BFF nung isang kahapon. Sabi ko, how can I pray for you? Sabi niya, we're preparing for a snowstorm. Nyo, akala natin pag may snow, masarap. Di ba? Yun ang gusto natin, masubukan natin yung snow. Pero sa totoo lang, ako nasubukan ko na yan. Napakahirap, lalo na pag ikaw nagde-drive. Talagang very slippery yung kalsada. At nakakatakot. So, hindi biro din. Kung meron tayong bagyo, natatakot tayo sa bagyo, sila nakakatakot din doon sa Amerika or sa mga lugar na malamig, no? Pag nagkaka-snowstorm. At ang problema mo pa doon, after ng snowstorm, hindi ka makalabas ng bahay kung hindi mo ipapalinis yung harapan ng bahay. Hindi mo magamit yung iyong sasakyan. Kaya, let's continue to pray. Yung mga kapatid natin, kaibigan, na nasa western side ng mundo, ay malamig ngayon doon. Super iba ang lamig ngayon, even dito sa atin. Kaya, no wonder, may mga kapatid na rin tayo na wala ngayon, baka masarap ang tulog. Kaya, panalangin natin at maraming nagkakasakit sa panahong ito. Okay, let's pray. Father God, salamat po. Muli sa umagang ito, salamat. At mapagbulay-bulayan namin muli ang iyong salita. Nawa, Lord, na buksan niyo ang aming pangunawa, ang aming puso, isipan. Alisin mo yung mga distractions sa puso namin, Panginoon, at isipan. Upang maituon namin ang aming attention sa pakikinig sa iyong mensahe sa umagang ito. Let your word be an encouragement for all of us, hindi lang sa mga naririnig, even for myself. At nawa, Lord, na pangunahan niyo po ako, Panginoon. Give us wisdom at anointing, Father God. We pray this in Jesus' name. Amen. So today is our last sermon on our theme, Building Life on Unshakable Bible Truth. Ano yung ba yung pananampalataya mo ngayon? Yung faith mo ba medyo shaky pa ba? Nakatatlong linggo na tayo, no? Nag-umpisa tayo dyan dahil sa ating paniniwala na ang Panginoong Hesus siya yung ating cornerstone. So in our first sermon, we learned that Jesus Christ is our cornerstone and He is the foundation of our faith. Ang Panginoong Hesus siya yung ating pundasyon. At we explain the importance of foundation of our faith, no? And we also learned that the Bible is an inspired and infallible word of God. Ang salita ng Diyos, ito, no? Siya ay inspired word of God and infallible. Walang mali. Ating pinag-aralan po yan, nagdaang linggo. And then last Sunday, Pastor Arnold's sermon was about our salvation by grace through faith alone. No more, no less. Not of good works. We do good works as a result of our salvation and not for our salvation. Gumagawa tayo ng mabuti, kabutihan, dahil ito'y bunga ng ating pagiging ligtas. Hindi tayo gumagawa ng mabuti para tayo maligtas. Because salvation is by grace. Grasya ng Diyos. Hindi natin ini-expect binigay ang Panginoon
yung paraan para tayo maligtas sa pamamagitan ng pananampalataya. So, dapat maunawaan natin yon. At dahil dyan, nagiging matatag na yung ating pananampalataya sa Panginoon. Today, as we end our theme for this month, we will study the concluding words. Ito yung huling habilin, hindi habilin, huling salita ng Panginoon patungkol dun sa kanyang Sermon on the Mount. Kung titignan mo yung Sermon on the Mount, ang dami ng mga sinabi ng Panginoong Hesus doon. But this morning, ito yung sabi niya, ito yung huling mensahe niya patungkol dun sa mga sinabi niya previously. Okay? At sabi niyon, let's tignan natin yung ating passage sa Matthew chapter 7, verse 24 hanggang 27. Ito yung ating pagbubulay-bulayan ngayong umaga. Therefore, everyone who hears these words, pag sinabing therefore, di ba, parang pinasabi, may mga sinabi na from the past, and then therefore, ito na yung concluding. Para kang gumagawa ng assignment sa klase, di ba? Sa thesis or term paper, i-conclude mo na kung ano yung findings mo doon. Ito yung sinabi ni Lord. Therefore, everyone who hears these words of mine and put them into practice is like a wise man who built his house on the rock. Yan, ganda. The rain came down, the stream rose, and the wind blows and beat against that house, yet it did not fall, because it had its foundation on the rock. But everyone who hears these words of mine, magka-contrast no? Sabi niya, but everyone who hears this word of mine and does not put them into practice is like a foolish man who built his house on sand. The rain came down, the stream rose, and the wind blows and beat against the house, and it fell with a great crash. So, dalawang bagay dito makikita natin, no? Dalawang klaseng nagtayo. Ginamit ng Panginoon na ilustrasyon, parang nagtatayo ng isang bahay. At napag-aralan natin yon. Napakahalaga sa pagtatayo ng isang building ay yung pundasyon. Kahit gaano kaganda ng building, yung architectural, ibig sabihin architectural, yung design, no, yung plan, kung paano yung flooring ginawa, mga materials na ginamit. Yes, maganda rin yun. But hindi kasing importante doon sa pundasyon. Kasi kahit gaano kaganda ng building, kung mahina ang pundasyon, ay walang silbi yun. Di ba? Nakita nyo na yung mga pagkatapos ng malakas na bagyo. Di ba? Pag nakita mo yung palibot, yung neighborhood, doon, paglabas mo sa bahay nyo, nakita mo, grabe yung senaryo. Tingnan mo yung ganitong building, ganitong sitwasyon, no? Grabe, very chaotic. I remember when I was growing up in the province, ang Masbate kasi yan ang highway noon ng typhoon. Walang bagyo na dumadating sa Pilipinas na hindi dadaan sa amin. During the time, talagang grabe. Compared dito sa Manila, ang bagyo dito, hindi ko pa naranasan yung talagang yung hangin na sobra. Siguro dahil sa maraming building. But in the province, makita mo, after ng typhoon, flat lahat yan. Lahat ng mga tanim. Bagsak lahat yan. Grabe. So, I remember while I'm growing up doon, makita mo talaga yung lakas ng bagyo. One time, ako lang ang naiwan doon sa amin sa province. Yung parents ko nandito sila, nagbakasyon sila dito sa ate ko, lahat sila nandito. December yon. Ako lang naiwan. At nagkaroon ng malakas na bagyo. Alam mo yung lalagyan ng mama ko na damit, yung baol? Yung kahoy? Nabuhat ko yon. Nailipat ko sa kapitbahay namin. Mag-isa.
Pero after the typhoon, nung ibabalik ko na, dalawa kami ng pinsan ko, hindi namin kaya buhatin. Dahil siguro sa adrenaline, sobrang takot ko noon, ako lang mag-isa. Grabe. So if you experience ng typhoon, makita mo may mga bahay na nakatayo, pero karamihan nakadapa. No? Malakas yung hangin, and some houses stand firm while others were damaged and totally flattened. Talagang dapa, naranasan din namin yan. Yung bahay namin, talagang totally dapa. For 2 weeks, nakatira kami sa tent habang ginagawa namin ng tatay ko yung bahay namin. I remember seeing this picture. And most of the houses, makita mo, completely collapsed while one house, yung malaki, tingnan mo, no? Remain intact. It was, yung wall niya solid, yung kanyang bubong andun pa rin, pero yung nakapalibot sa kanya talaga, grabe. And that picture reminded me of what exactly Jesus talked about in our scripture today. That picture, nagpapaalala sa akin kung ano exactly yung tinuturo ng Panginoon patungkol dito sa ating mensahe ngayong umaga. And as we study and the concluding words of Jesus Christ in the Sermon on the Mount, He leaves us with one of the most powerful illustration in the Bible. Pag-aaralan natin ngayong umaga ay yung two kinds of builders. Dalawang klaseng nagtatayo ng isang building or bahay. Number one, pag-aaralan natin, according to sa ating pinasang passage, number one is the wise builder. He built the house on the rock. Sa bato talaga nakalagay. Sabi doon sa verse 24, therefore everyone who hears these words of mine, sabi ni Jesus, therefore, ang sino mang nakarinig ng mga salita kong ito and put them into practice is like a wise man who built his house on the rock. Di ba sabi nga natin maganda nagbabasa tayo ng Biblia. Yung means ngayon, means natin, yung mga tatay, nagbabasa yan every day. At ang goal nila is matapos nila yung whole Bible for this year. Maganda. No? At maganda yung goal na yan. But, ang sabi ni Jesus, everyone who hears these words of mine and put them into practice is like a wise man who built his house on the rock. Kailangan hindi mo lang pakikinggan, hindi mo lang babasahin, but you have to practice it. Jesus starts with this wise man at tignan natin yung dalawang bagay patungkol sa kanya. Yun na matututunan natin ngayong umaga. Patungkol dito sa wise man ito. First, sabi ni Jesus, he hears. Everyone who hears, nakinig siya. He doesn't just ignore them and treat them like ang ganda ng story. Di ba? Ang ganda ng narrative. And that's all. But this wise man na ini-illustrate ni Jesus, he really listened to Jesus teaching. Pinakinggan niya talaga yung sinasabi ni Lord. But hearing is only half the story. Yes, nakinig. But anong selby kung pinakinggan mo, hindi mo naman isinabuhay. Di ba? Sabi ko nga sa inyo, it doesn't matter how many times you read the Bible cover to cover. But what matters most is what you have learned and you have practiced it. Marami, nagbabasa dyan. Goal nila yan, every year, babasahin na the whole Bible. Pero wala naman nakitang pagbabago sa buhay. What's the use of that? Kailangan natin hindi lang pakinggan, kung hindi put them into practice. Itong sinasabi ni Lord. The second part is that He put them into practice. Sabi niya, therefore everyone who hears these words of mine and put them into practice is like what? Wise man who built his house on the rock. Ano mangyayari?
pag ganitong klaseng tao nagtayo ng bahay niya sa bato, the rain came down, the stream rose, and the winds blow and beat against the house, yet hindi natinag ang bahay na yon. No? Because it had its foundation on the rock. Pag nagtayo ka ng isang building, kagaya sinasabi ko ng mga previous sermon, kailangan hanapin mo yung pinakamatigas na portion ng lupa, buhukay ka, hanapin mo yung adobe or may bato doon, at doon ka maglagay ng pundasyon. Otherwise, pag nilagay mo yan sa putikan, walang silbi yan. So, sabi ni Jesus, yung nakikinig at isinasabuhay ay parang wise. Hindi siya bubo. Bubo ba? Tama ba yung word? Hangal. Hindi siya hangal. Na kahit anuman ang dumating sa buhay niya na bagyo, nakatayo pa rin siya. Ang bahay na yon. Sinasabi ni Lord, kailangan pakinggan mo at hindi lang pakinggan kung hindi i-apply mo. No? Yun ang sabi ni Lord at ini-illustrate niya yung isang wise man dito. Tayo. Yan. Yung bato na tinutukoy ni Jesus Christ dito, it's just any rock. Hindi lang itong ganong klaseng bato. But it represents obedience to Christ's teaching. Yung bato na sinasabi ni Jesus na ini-illustrate niya dito na pundasyon ng tinatayong building o bahay, ito yung pagsunod sa sinasabi niya. He's not talking about general good person, pagsunod lang eh. Lahat naman tayo, gusto natin sumunod lang eh. Di ba? Ang pundasyon na sinasabi niya rito is about building our lives on Him and in His Word. Yun ang gusto niya mangyari dito. Tingnan mo. Di ba pag nagtayo ka ng bahay, hindi mo lang basta-basta ilalagay yan. Yung unang bato dyan, ipapatong mo lang. Kailangan mo lumalim yan. At ang pagtayo ng building, depende yung lalim doon kung gaano kataas yung building. Observe nyo yan. Pag malalaking building, mga high-rise building, ang lalim yan. Yun yung kailangan niya hukayin kung gaano kalalim para maging matibay ang isang building na yon. Aalisin niya yung mga putik-putik dyan, yung mga kalat dyan, mga dumi. And make sure that every part of the house ay naka-anchor yun, nakakapit doon sa solid foundation na yan. Para sa atin, anong ibig sabihin ito? Does it mean just attending church? Reading the Bible? Ano ba ibig sabihin ng sinasabi dito ni Jesus Christ? Bilang isang wise man, no? Hindi lang nakikinig, kung hindi isinasabuhay. At sinasabi niya rito, let the Word of God shape everything how we treat our family. Sabi natin, Kristiyano tayo, di ba? Pero, kung tratuhin natin yung ibang tao, yung ating family, hindi makitaan. How we handle money? Gastador ba tayo? Hindi ba tayo good steward? Dapat nakikita sa atin yan eh. Dahil may katuruan. Ang Biblia, may tinuturo ang Panginoon na hindi lang sa mga bagay-bagay, even our finances. Minsan iniisip ko, minsan magkaroon tayo ng seminar dito. Paano natin hinahandle yung ating finances? Kasi walang hangad si pastor sa mga member kung hindi maranasan natin yung sinasabing financial freedom. Marami sa atin, mga kapatid, nahihirapan. Hindi dahil nagkulang si Lord. Baka mali yung pag-handle natin ng ating finances na binigay ni Lord. So,
how we handle money, how we respond to people who are against us. Galit siya, di galit din ako. Di ba? And how we live our daily lives. Nakikita ba si Kristo sa buhay natin? Ito yung sinasabi dito ni Jesus. Na pag ikaw, ang buhay mo ay naka-anchor, nakakapit doon sa tunay na pundasyon, nakikinig at isinasabuhay, kahit anong bagyo na dumating sa buhay mo, mananatili kang matatag. Last year, I met a friend who lost his job. Yung kaibigan ko, nagkita kami last year, at nakwento niya sa akin na nawalan siya ng trabaho during pandemic. Yung kanyang family talagang nakaranas ng grabing pressure, financial. Isip niya, pwede naman niya gawin shortcut para kumita. Gagawa siya ng bagay. Or, sabi niya, hayaan ko na lang, mag-worry na lang ako na mag-worry. But he told me, we've always tried to live by what Jesus says about trusting God. Sinikap namin pamilya na mamuhay kung ano yung sinasabi ni Lord patungkol sa pagtitiwala sa Kanya. And about being contented with what we have. Kung ano yung meron sila. Dahil pandemic, talagang pinagkakasya nila yon. And about helping others. Na kahit sila hirap, nandun pa rin, nakakatulong pa rin sila sa kapwa nila. Those words, ito yung mga hindi lang nila narinig sa sermon, sa Bible na basa nila. But they were the foundation ng buhay nila. So what happened? Yung kanilang pamilya na natiling magkakasama, and they relied on their faith community. Naging matatag sila, nagiging active sila sa gawain, and slowly but surely, nakabangon sila. Ang buhay nila, hindi nasira totally. Because it was built on the rock. Kristiyano siya. Nakaranas siya ng matindi na wala ng trabaho, pandemic pa. Pero yung lahat na natutunan niya, narinig niya, nabasa niya, isinabuhay niya, unti-unti, ang buhay niya ay naging lalong matatag. That is wise man who built his house on the rock. That's the first lesson we can learn from this sermon, concluding words of Jesus from his Sermon on the Mount. Number 2, na klaseng builder, yung tinatawag na foolish builder. Who built on the sand. Ano ba foolish sa Tagalog? Hangal? Hangal. Yung hangal na nagtayo ng kanyang bahay sa buhanginan. Anong sabi sa verse 26? But everyone who hears these words of mine and does not put them into practice is like a foolish man who built his house on the sand. The rain came down, the stream rose, and the wind blows and beat against the house, and it fills with great crush. Hindi lang na damage, totally damage talaga ang nangyari sa kanya. Sabi ni Jesus dito sa pangalawang verse na to, tignan mo yung hangal na tao. He does something that sounds almost the same. Di ba? Pareha sila ng wise men. Nakinig. He hears Jesus' word, but there is one big
difference. Anong difference? He doesn't put them into practice. Ito yung paiyak-iyak ka pa habang nakikinig sa sermon kasi tinatamaan ka, natatouch ka, pero after that, wala rin na bago. Nakinig ka. Sabi ni Jesus, ang tao na to nakinig siya. Exactly the same kung ano yung ginawa ng wise men. Except, he doesn't put them into practice. Sand is a terrible foundation. Subukan mo, magtayo ka ng bahay mo doon sa buhangin. Ano mangyayari doon? Diba? Pag may bagyo yan, talagang masisira yan. Every time may pagbabago sa panahon, masisira yan. At sa tingin natin, maganda, solid ang pundasyon, but when the rain comes, it will disappear. Sa karamihang tao, for many people, life is built on sand foundation. Maraming tao na ang kanilang pundasyon ay nakatayo sa buhanginan. Paano natin nalaman yan? For example, pagdating sa finances, mga Kristiyano, no? Anong sinasabi natin? Kung meron lang akong maraming pera, no? I will be secure. But we know papaano kabilis mawala ang pera. So, mali na pundasyon. Alam natin ngayon, unti-unti na ikinukulong na ngayon yung mga involved sa corruption. Bahari, ganun din yung kanilang pag-iisip noon. Magpapayaman ako. Walang contentment, mayayaman naman yun, mga yun eh. Bago pa pumasok sa politika yun, mayayaman na yun. Pero ang mindset nila, kulang pa. So, yung kanilang pundasyon ay inilagay doon sa buhanginan. Ngayon, hinuhuli sila at kinukulong. Di ba? They listen to the word, but he doesn't put them into practice. It's like a foolish man, foolish builder who built his house on the sand. So, sa pera pa lang yun. Eh, yung iba, sa kasikatan, fame, popularity, kailangan magustuhan ako ng tao. Pag ako naging sikat na, nag-viral na ako, I'm okay. Di ba? Kaya nga, yung ibang mga nandyan, nagtitiktok kahit ano-ano na lang gawin sa buhay. Para lang mag-viral. Kasi yung kanilang pundasyon, sikat ka, okay na ako. Kailangan niya yung approval from others. Doon niya nilagay ang kanyang pundasyon sa popularity. Kaya nagpapasikat siya. Yung iba naman, our own strength. Kaya ko to, malakas ako. I can handle anything on my own. Hindi ko kailangan ng tulong. Hindi ko kailangan kahit sino dyan. Kaya ko to. But remember, we all have limitations. Akala mo kaya mo lahat. Hindi mo kailangan ng tulong ng iba. Hindi mo kailangan ng tulong ng Panginoon. May stable na career ka. Okay na ako. Ang laki ng sahod ko, okay na ako. Iniisip mo, kaya mo na ang sarili mo. Hindi mo kailangan ng Panginoon. But you have the limitation. Ang mga bagay na ito ay hindi naman talaga masama. No? Hindi naman masama magkapera ka. Hindi naman masama na maging kilala ka.
Hindi naman masama na kaya mo may independent ka sa buhay mo. Wala kang inaabalang ibang tao. These things are not necessarily bad. They are not meant to be the foundation of our lives. When trial comes, ang sinabi ni Jesus, they will come. Sigurado darating ang pagsubok. Sand can't hold us up. Pag nilagay mo ang iyong pundasyon sa mga bagay-bagay na ito, para kang nagtayo sa buhanginan. Pagdating ng bagyo, saan ka kaya pupulutin? Nakita ko ito na nangyayari talaga. Yung man who built his life on the career, lost his job suddenly. And his whole world nawala. Hindi niya inisip that will happen. Ang mahalaga sa kanya ay yung kanyang career. He never thought about what really matters beyond his work, his career. His house was built on the sand, and when the wind blow, ay talagang hindi lang partially damaged, kung hindi totally damaged ang nangyari sa kanya. Why? Yung kanyang pundasyon nandun sa kanyang career. Nandun sa kanyang ginagawa ngayon, pansamantala. So those are two kinds of builders. Ano yung katotohanan na dito na dapat natin malaman? The key truth we need to know. From these two stories, merong tatlong important truth na makikita natin. Number one, hearing is not enough. Yung pakikinig ay hindi sapat. Obedience is everything. Ulitin ko lang. Kahit paulit-ulit ka magbasa ng Biblia, paulit-ulit ka makikinig ng salita ng Diyos, kung walang pagsunod, wala rin yun. Hearing is not enough. Obedience is everything. Hindi sinabi ni Jesus, those who agree with my words, or those who talk about my words. He says, those who do them. Hindi niya sinabi na ikaw ay sumasang-ayon sa kanyang salita, ikaw ay nagsasalita ng kanyang mga salita. But he says, those who do them, yun ang mahalaga. Sabi natin, yung salvation natin is by faith alone, no more, no less. When it comes to salvation. But, anong sabi ni James? Faith without work, faith without action is like a house with no foundation. It looks good from the outside, but hindi na kayang manatiling nakatayo. Because faith without work is dead. Yung pananampalataya mo, kung hindi naman nakikita sa buhay natin, sabi ni James, totoo ba talagang may pananampalataya ka? Totoo ba talagang may kaligtasan ka? Ito yung challenge ni James kay Paul. Dahil sabi ni Paul, for by grace you have been saved through faith. And it is not from your own doing, it is the gift of God. That's true. Totoo yung sinabi ni Apostle Paul. Pero ang sabi ni Peter, pakita mo yung pananampalataya mo. Because hearing is not enough, but obedience is everything. Number 2 na makita natin, importante yung katotohanan dito, trials are inevitable. Kahit sino ka, kahit anong katayuan mo sa buhay, darating ang bagyo. Pwede ba yon?
Ang lakas ng bagyo sa lahat na paligid mo, pero bahay mo lang hindi tinatama ng hangin. Lahat sapol. At siguradong merong darating na pagsubok. Dahil yung pagsubok ay hindi natin maiiwasan. The rain will come. The winds will blow. We can't avoid hardship, loss, or uncertainty in this life. Hindi natin pwedeng iwasan yung kahirapan, yung pagkawala, at yung mga bagay na walang kasiguraduhan sa buhay natin, kahit gaano kakatatag na Kristiyano. But the only thing, kung matatag kang Kristiyano, after that, nananatili kang nakatayo. After those uncertainties in life, after those hardship, after those wind blows and rain or storm, nakatayo ka pa rin. But our foundation determines whether we survive or collapse. Ikaw lang ang nakakaalam nun. Gaano katibay ang pundasyon mo para manatili kang nakatayo sa mga pagsubok na darating sa buhay mo. And last na matutunan natin dito na katotohanan is that the choice is ours. The choice is yours, not mine. Ikaw ang magdidesisyon dyan, hindi si pastor, hindi sino man. Ang Panginoon, hindi niya tayo pipilitin na sumunod. Hindi niya tayo pipilitin that we need to build on the rock. Hindi ka pipilitin ni Lord. Meron kang free will. Kaya, sabi natin, Kristiyano tayo, pero yung pamumuhay natin ay hindi nakikitaan, hindi ka pipilitin ni Lord. Choice mo yan. Pinakita niya yung parehas na sitwasyon, the wise and the foolish builder. But we have to decide. Every day and every choice we make, either building on the rock or on the sand, kailangan mo mag-decide because the choice is yours. Number 4, building your house today. Paano natin itatayo ang ating bahay ngayon? So what does it mean for us right now is BCF family? Ano ba yon? Ano ba yung mga bagay na natutunan natin dito na pwede nating gawin kung ang bahay mo ngayon ay nakatayo sa bawanginan na ang pundasyon? Meron pang pagpanahon para baguhin ang ating pundasyon. Papaano? What does this mean for us right now? Number 1, examine your foundation. Check mo yung sarili mo. Saan ba ako nakatayo? Sa bato o sa buhanginan? Ask yourself, what is the most important thing in my life? Career? Studies? Family? Ano ba yung pinaka-importante sa buhay ko ngayon? What guides my decision when things get hard? Ano ba yung basihan ko paggagawa ng desisyon pag dumating yung panahon na medyo mahirap? Mga kapatid, kung ngayon hindi nakaangkla ang iyong pundasyon sa Panginoon at sa Kanyang mga salita, it's time to start digging deeper. Hindi pa huli. May chance pa tayo. Sabi nga nila, habang nabubuhay may pag-asa. Kailangan natin siguro humukay pa ng malalim. Palalimin natin yung ating pundasyon para lalo tayo maging matatag. Pangalawa, hindi lang i-examine natin yung ating sarili, but second is act on one thing this week. And this is a challenge for us, for all of us. Hindi mo kailangan baguhin lahat na ginagawa mo sa buhay.
mamili ka lang kahit isa. Pick just one teaching from Jesus. Maybe about loving money. Maybe about loving your enemy. Or forgiving someone who marites you. Minaritis ka. Galit na galit ka. Hindi pa huli. Kailangan natin ilagay at practicein. Start small, but start now. Wag na natin antayin bukas pa. Bukas ko pa siya patatawarin. No? Ay baka bukas hindi na siya magising. O ikaw, hindi ka na umabot doon. Start small, but start now. Pag uwi mo, yung kagalit mo sa pamilya, magbati-bati kayo. Okay? Number 3, build together. No one should build their house alone. Nakakita ka ba, nagtayo ng bahay, lalo pag malaki, mag-isa lang siya? Nako, hindi niya kakayanin yan. We are part of a church family. Kaya kayo nandito. Kahagi kayo ng pamilya ng SBCF. We have to build the house together. Let's support one another. Huwag natin siraan yung iba na member na mga kasama natin sa church. Tulungan natin. Kasi lahat tayo, walang exemption. Kahit si pastor, may kahinaan din. Kailangan din ni pastor ang support nyo. At the same time, kailangan nyo rin ang support ko. At support nating lahat. Sabi nga, no man is an island. Kung Kristiyano ka, ay okay na ako, nag-grow ako mag-isa. Sa totoo lang, real talk, hindi ka nag-grow. Kasi ang gusto ni Lord, maging kabahagi ka ng kanyang katawan. Hindi ka pwedeng hiwalay. Pwede ba yon? Daliri ko, hiwalay ko? O yung kamay kong isa, hiwalay ko sa katawan ko? Ano mangyari? Mabubulok, babaho. Di ba? Mga kapatid, let's build our house together in a solid rock. Hindi mo kaya mag-isa. Kailangan mo ang kaagapay ng iba. Kailangan natin ang support ng bawat isa. Encourage each other and stay rooted in truth and help each other when the storms come. Lalo na sa oras ng mga pagsubok, ano mangyayari sa iyo kung mag-isa ka lang? Di ba? Pero you belong to a family, you belong to a body of Christ. Magtulungan tayo. Huwag tayong, yung tawag natin na crab mentality. Ayaw natin na umangat ang isa, hihilahin natin pababa. Hindi yun ang purpose ni Lord sa buhay natin na mananampalataya. Ang gusto ni Lord, nag-grow tayo sama-sama. Let's journey together. Let's help one another. Kung may pagkakamali, may hindi ka nagustuhan, pag-usapan. Huwag magsiraan. Ano yung conclusion natin dito? Jesus ends this illustration with a powerful image. No? The house built on sand falls with a great crash. Hindi lang minor ang damage ng bahay na nakatayo sa buhanginan, kung hindi totally collapse. There's no gentle collapse when the foundation gives way. Everything comes down. Pag mahina ang pundasyon, buong building, buong tahanan, mawawasak, masisira yan. But the good news is that we don't have to build our lives on sand. Hindi yun ang purpose ni Lord para sa atin. We can choose the rock, Jesus Christ and His unchanging words.
When we do, no matter what storm comes our way, we stand firm. Kung ang pundasyon mo ay nakapatong sa bato, yung illustration natin ng bato ay yung pakikinig at pagsasabuhay ng salita ng Diyos. No matter what storm comes our way, matatag tayo, nakatayo pa rin. So let's make that choice today. Let's build our house on the rock so that when the rain falls and the wind blows, we will not fall. Mga kapatid, sana ang mensaheng ito ay nagpapaalala sa atin na kailangan hindi enough yung pakikinig lamang kung hindi pagsasabuhay. Yes, lahat tayo, we are all struggling. Pero yun ang challenge sa atin. Kaya nga hindi natin kaya mag-isa. Kailangan natin ang tulong ng bawat isa para anumang bagyong dumating sa buhay natin, tayo'y mananatiling matatag. Ito po yung small groups natin, discussion question. Number 1, alin sa mga mensahe natin ngayon ngayong buwan, alin sa mga mensahe sa team natin ngayong buwan ang masasabi mong nagpabago sa iyong pananaw bilang Kristiyano? Di ba may 4 tayong sermon? Christ is the foundation. The Bible is the inspired word and infallible word of God. And last Sunday, our salvation is by grace through faith alone, no more, no less. But we do good works as a result. And ngayong umaga, no? Anong natutunan mo sa mensahe ngayon? Number 3, anong mga gagawin mong pagbabago bilang pagtugon sa mga natutunan mo? Ano ba yung pwede kong gawin ngayon? Sabi ko nga, start small, but smart. Start now. No? Hindi na natin ipagpabukas. Tulong-tulong tayo. Pagsikapan natin. Ngayon, pag-uwi natin, pag-pray natin, ano man yung mga bagay na ating natututunan, Lord, tulungan mo ako na isabuhay ito. Para lalo tayo maging matatag sa taong ito. Okay? Tayo po'y manalangin. Panginoon, salamat sa iyong salita. Salamat, Panginoon, for reminding us. Tunay nga, Panginoon, na kung ang aming pundasyon ay ikaw, ang iyong salita, at aming isabuhay ito, walang pagsubok, walang bagyo na makakapagpadapa sa amin, Panginoon, kundi mananatili kaming malakas. Tulungan niyo po kami, Panginoon, na isabuhay ano man yung aming natutunan, kahit pa kunti-kunti, Panginoon. Hindi mo naman kami inaasahan na isang araw magbabago na kami lahat. Kundi unti-unti, Panginoon. Tulungan niyo po kami. We ask this in Jesus' name. Amen.